Makinig, makinig po tayo. Makinig tayo sa kay NBI. Director, Elvin Matibag, meron po siyang press conference. Hold a press conference. Maganda ito. At least, siya mismo nagsasalita. Hindi kung saan ang gagaling ang kwento. Saka okay ito. Si Director Melvin, kasi unang-una, dahil mga Pilipino, hindi naman marunong sa English. Commonly konti lang naman ang marunong. Pero mas maganda yung Tagalog para mas lalong maintindihan ng taong bayan. Po, sige, pakinggan na po natin ang ating inaangan, NBI Director Melvin Matibag. Everyone, dito rin tayo kasi kahapon pinresent natin yung plano, no? Kung paano binago yung plano. So ngayon, meron kami mga ipapakita na refer na slides dito para sa mas maliwanag na dahilan kung bakit kailangan natin mag-aso. So siguro yung mga camera, mas maganda kasi sa akin yung tutok dun sa mga slides yung tutok na pinapakita natin. Ano? So yun, ito yung slide number 1. No? So kahapon, nung naipakita natin kung ano yung mga ginawang pagpapalit ng pisikal na infrastruktura ng isang gusali para may sagawa ang operasyon ng human trafficking doon sa Clickpoint Corporation. Pinakita natin na may lihim na daanan na nag-uugnay ng KTV at hotel. Hindi ito daanan ng publiko. Dito po dinadaan ang mga biktima papunta ng kwarto ng hotel. Ang ibig sabihin, hindi po ito dalawang magkahiwalay na establishmento. Ito po ay magkarugtong para sa gawa po ng krimen ng human trafficking. Pinag-isa po itong estruktura, kaya po pinalitan niya plano na yan. Ngayon naman, ang ipapakita po natin ang tatlong bagay. Una, ang istruktura ng korporasyon sa likod nito, yung corporate structure po na tinatawag. Ikalawa, kung paano ang isang pamilya na nakupo sa lahat ng board at ikatlo, kung sino talaga ang may control ng operasyon. Mula po doon, maliliwanagan kung bakit nag-aanin ng NBI ng kasong qualified human trafficking. So, next slide please. Dahil po sa pangalawang slide na yan, makikita po natin, nasa na yung sa slide 5, may mga pregnancy kit. Yan. Nandiyan po makikita natin, may pakikita po kung ano ang mga ginawang mapapakita po natin na paalala kung ano nangyari sa mga biktima, bakit sinasabing sila exploited. Kaya po nakalagay, barado yung lababo. Bakit po barado? Sapagkat lagi na siya nasusukaan ng mga babae na lalasing. They're forced to mingle, uminom po ng mga alcohol at malasing. Andiyan po, may mga gamit na pregnancy test para tingnan po yung kung sila ay buntis. Madami po sa kanila mga single mothers na nag-aana, gusto pumita ng pera. Anong ibig sabihin po nito? Vulnerable po sila. At sila po ay na-expose na bigabis ang itong puri ng working environment. Ang sinasabi po rito kahapon ni Mike Defensor, wala doon namang pinitang nagyayari. Pero pag makita po ninyo yung exploitation, yung pong second slide dito, makikita ninyo, nandiyan po ang patunay na exploitation. Mga kababaihan, mga nanay na dalaga, na inalok para sa sexual na mga abuso sa loob ng isang establishmento na iniligtas po ng ika-21 na April ng NBI, ng local government ng Pasig at ng social worker development po natin. Hindi po sila numero lamang. Sila po ang dahilan kung bakit tayo nandito. Sila ang dahilan kung bakit hindi tayo titigil sa pagtatapos na sarili na ginawa at pag-rescue, kundi susundan po natin ito ng kaso upang mapanagot ang mga dapat po managot. Next slide please. Ito naman po pangatlong slide na to, dito nyo makikita, ngayon po, sasagutin natin yung control ng Clickpoint Development Corporation. May dalawang paraan ng control at parehong nasa kamay ng pamilyang defensorial. Yung una po, nakikita nyo ang pagmamayari, 72.5%
96% ng ClickPoint ay hawak ng Pax Rivera Mining. Ito ang controlling shareholder. At ang Pax Rivera naman ay 75.54% kontrolado ng mga depensor. Kung saan si Mike ang may-ari ng 65%. Kaya hindi direkta kahit hindi direkta ang pamilya nasa likod ng pinakamalaking bahagi ng ClickPoint. Ikalawa, ang pamunuan o board. Tingnan po ninyo ang tatlong tutok sa posisyon ng ClickPoint. Si Mike Defensor, ang kanyang asawa na si Julius Defensor, at ang kanyang anak na si Attorney Micaela Francesca Defensor, ang corporate secretary. Kaya ang konklusyon ay malinaw. Ang pagmamayari at pamunuan, kung sinasabi natin na pagmamayari at control, ay ang pamilyang Defensor po. Iisa po yung address ng mga yan doon po sa mga dokumento kaming nakalap. Next slide please. Para po maintindihan natin ang control, balikan natin ang kasaysayan nito. Noong 2022 hanggang 2023, si Mike Defensor ang nakatalang 93% na direktang beneficial owner ng ClickPoint. Halos buo sa kanya na po yan. Pagkatapos ng 2024 hanggang 2025, ibinaba ito ng 2.58%. Pero saan po napunta ang control? Hindi po ito nawala. Hindi na lamang sa Pax Rivera Mining. Ibig sabihin, nilipat lamang po pagmamayari sa Pax Rivera Mining na kanina, we have already established na Pax Rivera Mining ay sa mga depensyon din. Tingnan po ninyo ang chart sa kanan ng Pax Rivera. 75.54% kontrolado ng pamilyang depensyon. Si Mike, 65.27%. Dagdag pa si Julie Rose at ang 5 Mike's Realty na sa mga depensyon din po. Kaya ang konklusyon, 93% noong 2023 hindi nawala. Naging 75.54% ang kontrolado ng Pax Rivera. At ang Pax Rivera naman ang may hawak ng 72.96% ng ClickPoint. Lumipat lamang ng annual control pero nanatili sa mag-asawa at sa pamilya ng depensor. Next slide. Ito na po yung tinatawag natin magkakauntay na direktor sa posisyon at sa stage. Interlocking director po ang tawag sa legal dito. Ngayon, tingnan natin ang posisyon at ang shares ng mga kumpanya sa loob ng bawat box dito sa slide na ito. Ang posisyon sa itaas at ang porsyento ng pagmamayari sa iba. Pansinin po ang hilera ng naka-highlight. Iyan ang pamilyang depensor. Si Mike ay chairman ng ClickPoint at Pax Rivera at may 65.27% ng Pax Rivera. Si Julie Rose ay presidente, CEO at chairman ng Bluetel. Si Micaela Francesca ay corporate secretary. Tatlong kumpanya. Hindi lang po sila nakaupo sa board. Sila rin ang may hawak ng malalaking shares sa kumpanya nito. Ito po ang larawan ng interlocking directory. Hawak ng pamilya, lahat ng mataas na posisyon at kasabay nito ang pagmamayari. Next slide. Ano ang partisipasyon ng mag-asawa sa kontrol ng buong operasyon? Ngayon, tutukan natin ang mag-asawang si Mike at Julie Rose Defensor. Bilang mag-asawa, kontrolado nila ang buong operasyon sa dalawang paraan, sa pagmamayari at sa posisyon. Sa pagmamayari, si Mike, 65.27% ng Pax Rivera at si Julie Rose, 55.5%, bukod sa kanilang 25% sa bawat isa sa 5 Mike's Realty Corporation. At dahil sila ay mag-asawa sa ilalim ng family code, umaabot tumigil kumulang na 70.81% ang kanilang Portugal na control sa Pax Rivera. Sa posisyon, si Mike ang chairman ng ClickPoint at Pax Rivera, si Julie Rose ang presidente ng ClickPoint, CEO ng Pax Rivera, at pinaka-critical chairman at presidente ng Blue Hotel mismo kung saan nangyayari ang krimen ng human trafficking. Kaya pag pinagsama ang kanilang pagmamayari at ang kanilang mga posisyon, ang mag-asawa ang may kontrol sa buong operasyon mula sa holding company sa itaas hanggang sa actual venue kung saan nagaganap ang krimen. Ito po, may sinasabi kahapon si Mike Defensor, may senador, may congressman, kung sino-sino binabanggit na may-ari. Pero ito po
nagsasalita. At bilang abogado under the rules of court, ang rule po namin dyan sa rules of evidence, the document will speak for itself and the best document is a written document and is proven na itong dokumento. Next slide please. Bakit tayo naghahain ng kaso? Apat na legal na provision po ang nakalaan dito. Bakit po malaga ng lahat ito sa kaso? Dahil sa struktura ng korporasyon, yun ang po mismo ebidensya. Tumutukla sa bawat natuklasan na elemento ng qualified human trafficking sa ilalim ng Republic Act 9208. Section 4A, ang nag-organisa o nag-pondo, itinuyo at pinondohan ng mga defensor ang bawat kumpanya. Section 10, 10, L, kapag korporasyon ang nasa likod ng may-ari at opisyal at isinagawa ng sindikato ang magkaugnay na board ng pamilya. At Section 5, malakihan na pambibiktima, 50 mahigit po at nakatawang biktima dito ng human trafficking. Kung punto po, lahat ng nagtatago at nagpapatunay lamang ng pamilya kung saan lugar na yun. Yung pong lugar na yan ang talagang ginamit for human trafficking. Ano ngayon ang ating mensahe? Last slide. So pagtatapos po, ang mensahe ng NBI is simple. No one is above the law. Patutupad natin ang batas, gaano man karaming layer o pagtatako, susundan ng NBI ang kontrol hanggang sa tunay na may hawak nito. Para po sa mga biktima ng human trafficking, hinahain natin ang masumusunod sa magkasawang Michael at Julie Defensor. Qualified trafficking in person sa ilalim ng Section 4A at L, kaugnay ng Section 60 ng Republic Act 5208 as amended sa mga opisyal ng Clearpoint at Cyril Dutel Section 5A sa pagpayag na magamit ang lugar para sa trafficking. Bilang huling paalala po, itinuturing natin na inosente ang lahat ng nasasaktan, kasama na po ang pamilyang defensor at si Mike Defensor, hanggang mapatunayang nagkasala sa hukuman. Ang mga ito ay natuklasan at rekomendasyon ng NBI sa ilalim nito sa isang preliminary investigation at paglilitis sa korte. So maraming salamat po at tayo po ay maaari ng mag-entertain na inyong mga katanungan. First question would be, yes sir. Itanungan. Good morning po, Director Campos of the Pangag GMAs. Sir, regarding po sa pinakita ko mga pictures po kanina, we've seen na meron pong contraceptives at meron din pong pregnancy tests. Pero po, kwento sa amin, sir, ano po yung nasa likod po, ito po ba yung kaya-kaya dala ng mga babae o meron pong taong bibigay po talaga para po sa kanila? Kung makita naman po, nakapakete ito ng uniform. So galing po ito mismo doon sa establishmento na nagbibiling sa amin na ito. At nung ginawa po natin yung raid and rescue, tumapal po sa atin yan. Nakita po natin yan. Alam ko po, nagdadalhin po kayo nung pinasok natin yung establishmento. Mga droga. Bukod po yun sa angle ng human trafficking, we also notice sir na meron din pong presensya ng droga. Ito po ba din sir, ay sinisipin din po ng NBI regarding sa accountability po ng mga may-ari po ng investigation? Well, yung nahulihan po natin doon na gumagamit ng pinagbabawal na gamot, nakasuhan na po yan. At yung angulo, kung may kinalaman yung establishmento, ating pa po patuloy na imbisigan at palalawakin. Ang malinaw lang po talaga dito, wala po nung itinayo yung establishmento, ang malinaw na kayo dito, yung talaga po qualified yung trafficking. Sir, yung po sa naging tungkol ni former Congressman Mike Defensor kahapon sa kanyang Facebook post, kanya ko binabanggit na tila sila na talaga yung pinutubok ng investigasyon at parang kung sinasabi po na hindi po bibigyan pansin yung ibang mga involvement po sa operasyon ng kanilang kumpanya. At maliwanag po niya sinabi po doon yung isang cabinet secretary at isang senador. Sa itong sipat po, Director, meron po kung pagpangalan yung kanyang sinasabi. Well, ang sinusundan po natin sa ating investigation palagi at ebidensya. Malinaw naman po yung ating inilatan dito. Ito po, itong mga ebidensya yung pinilatan natin. Galing po ito sa
sa STC, galing po sa ating sa local government ng Pasig. Wala naman pong lumalabas na itong pangalan to, yung pangalan po nila may defensor at pamilya nila. Nakita niyo naman po yung mga porsyento ng pagbumayari at kontrol ng mga kumpanya. Sa kanila lang naman po lumalabas. Ngayon, kahit pagtulong po siya ng iba, hindi naman po depensa yun sa nangyaring krimen na 40 may kasama kang iba na hindi napasama, hindi wala ka ng kasalanan. Yung pong ganung paliwanag, hindi po siguro matanggap-tanggap po sa korte. Yung nasabing negosyo na yun na nasa Pasig, nung narin dyan nung araw, di ba? Kasi ang nag-read mismo direktor napanood natin sa news yan. Pinasara na po ng ating magaling na mayor. Sino magaling na mayor ng Pasig? Siyempre, si Biko. Magaling yan. Pinasara na niya yan. Yari ka dyan, Mike. Tuloy na po natin si NBI Director Matiba. Ang iba na hindi napasama, hindi wala ka ng kasalanan. Yung pong ganung paliwanag, hindi po siguro matanggap-tanggap po sa korte. Madalas noto na po, sir. Doon po sa iba pa mga dokumento natin po nakalap, binakamit po kasi ni former Congressman Michael Persol na yung daw pong kanyang building ay meron pong permit sa Pasig City Hall. Pero base po sa inyo po mga nakalap ng mga dokumento, hindi po ba sir ito butubado sa kanyang sinasabi o otherwise po? Yung po ating pinakita mga blueprint po, those are official blueprints na submitted po sa City Engineer's Office po ng Pasig yan. At nakita naman natin yung video niya, napanood ko rin po, may nagpakita sa akin. Ay pinakita niya yung labas ng structure. Ang pinag-uusapan po natin, mga pinalitan na hindi angkop doon sa disenyo, yung sa loob. At nakita naman natin talaga na mayroong nakatagong hagdanan, nakatagong pintuan. Yung supposed to be na design, hindi naman daanan ng sasakyan, hindi nilang daanan ng sasakyan, to make it convenient to cater to the customers ng ATV po na kanilang ginagamit. Yes, sir. Doon po sa qualified trafficking, lahat po ba ng mga opisyal ng claim point ay pasok po doon or meron pong pagkakaiba-iba sa kanila pong Binanggit ko po yung kanina, yung pagkakaiba-iba po, sabi ko nga po, doon po kay Mike Defensor at Julie Defensor, qualified trafficking in person sa ilalim ng Section 4A at L, kaugnay ng Section 16 ng Republic Act 9208. Doon naman po sa ibang opisyal ng claim point at sealing, Section 5A po. So, yan po bukas po yung iahain natin sa prosecutor's office po. Thank you, sir. Next question po. Maganda yan, basta ebidensya kailangan. Tanong ko lang po kung itutuloy mo po ba ang pagpapayo bukas at saka bali ilan po lahat ng mga opisyon bukod po sa mag-asawang defensor, bali ilan po lahat ng mga opisyon mula po sa Play Point at saka sa Blue Hotel po ang nakakasuhan. Bukas po yan, ipopile natin at yung exact numbers yan, lalabas bukas ako po inform. Lahat po ng official na lumabas po sa listahan at saka po sa ating mga nakasuhan. Thank you po. Yes, next question. Yes, sir. Gio po from the ako Florence tayo, isa siya sa mga naabutan ko nag-aaral tayo sa Philippine War. What happened to him? Bakit hindi po siya na-arresto? Kasi ngayon, balak din po siya Na-arresto po siya nun. Na-arresto po. Okay. Na-arresto po siya nun. Dinala po siya dito. Pero what happened, sir, after that? Napailan po siya ng kaso rin. Pero hindi po siya dito nakapasok dahil ito po yung convoy instruction yung kakasuhan. Bukas po kasama rin po siya sa kakasuhan. Okay. Qualified. Hindi po, iba po yung kaso kung papasok sa kanya. Papasok po yun sa trafficking pa rin, pero tinitingnan natin yung elemento sa solicitation po. Sir, hapon pala former Congressman Mike Defensor na some strong words against you and even mentioned yun na po kung na dapat ng NBI investigahan nila yung mga totoong katiwalian yung mga even mentioned flood control projects and even connecting with your wife sa may Laguna. Your comment on that? Well, lahat naman po inimbestigahan natin. Kung meron pong ebidensyang pumapasok, inimbestigahan po natin yan. At narinig ko yung mga strong words. Alam po ninyo, simple lang naman yan. Pag yung argumento, wala kang masasabi na
pang-kontra o contradicting doon sa malinang na ebidensya, ang gagawin mo na sabihin mo na lang ng bobo at tangaling isang tao, di mo ba? Yun po yung pinakamadaling sabihin para pawalang visa yung mga dokumento o ebidensya na nilalabas. Pero ngayon po, ito pong produkto ng pag-iimbestigato ng NBI. Very unfair naman na tawagin kabubuan ng katangahan ng NBI na maglabas sa mga dokumento na matitibay. Ang nakikita po kung kabubuan ng katangahan sa pangyayari nito, ay yung nadami mo yung pamilya sa isang illegal na gawain at tapos yung sila na rin na nagkwento na wala namang ibang dumadaan doon sa mga handaan ngayon kundi sa pagkakaroon ng transaction yung babae dadalhin mo sa kwarto o sa yung hotel. Ano po? So, na-recall po nila lahat yan. Yung sinasabi po walang pilitan, tama naman na physically walang pilitan, pero exploitation based on their poverty, based on their needs. Sabi ko nga, yung profile nito, mga single mothers ko mga ito, na nangangailangan kumita. Hanggang sa nagsusuka na dahil pinipilit sila uminom. Dahil magpatalo isang order ng beer doon, ng inumin. Mahal talaga. So, pag maraming uminom, maraming bilisyon. Ganun po yung sitwasyon na nangyayari. Based po dun sa salay-salay investigation ninyo, yung 55 dinang victims po na yan, ay magkakakilala po ba, saan po galing, at matagal na po ba sila na-exploit po doon sa... Sa iba-ibang lugar po. Iba-ibang lugar po, iba-ibang probinsya po sila ng galing. Iba nga po doon, nalaman namin ng Sarana, doon na tumitira mismo. Doon na po sa Kasikamo, KTV na lang mismo nakatira. Bali isang personal debt lang po kayo nag-recruit sa kayo. Iba-iba po yan. Kaya nga po ginawa ng sindikato, kaya po pumapasok para sa qualified na mata. Yung tungkol po doon sana sapat na po na illegal person, who are taking these illegal drugs po based on your investigation? Well, meron po personally na nakasuhan na po yun. Ngayon, ang tinitingnan po natin is the responsibility also of the owner and operator ng Chicago PTV dahil hindi po naman taguhin pa natin ng droga. Pagpasok pa lang namin yung pintuan, alam na namin yung kami po ng pinagpapawala. And bukas na lang po, what time po kayo po, and personally po ba kayo ay bukas na rin sa pagkain? Hindi naman kailangan na po yan. Hindi on case na sila mismo ng party. And last words na lang po, you're confident na mananalo ang NBI na sa pagkain ng kaso at least former congressman din sa Let me say this, no? Si Mike Defensor at kanyang pamilya hanggang ngayon, they're innocent until proven otherwise. Yung nalaman, malakas ang ebidensya. Kaya kung tinatanong mo ng confident, hindi namin isasampa ang kaso kung ito ay hindi tumutubol sa Memorandum Circular No. 20 ng Department of Justice that there is a reasonable certainty of conviction. So, ibig sabihin, nakasisiguro ang NBI ang mga nag-imbestiga dito, kaya nga medyo nagtagal ng dalawang buwan sapagkat aming pinag-aralan pag-ibig kung ano ang mga ebidensya ang isusubite sa piskalya at eventually ang gagamitin ng ebidensya ng piskalya para sa Thank you din. Next question ba? Kung wala na. So, si Mike Defensor, maganda yung paliwanag, di ba? Yung ini-email nila talaga. Kasi may mga abogado sila dyan sa, sa NBI. Kaya hindi naman po muna read ngayon. Bukas may hindi. Tinitiyak nila na hindi sila sasablay. Kaya yan ang maganda. Talagang nilutong gusto yung mga ebidensya ba. Kaya dyan makikita natin yung ebidensya po ang pinag-uusapan. Ayon kay Director Matibag. No. Ayun, si Mike Defensor po, siya yung mga taga-bitbit ng 18 Marites, yung kargador bodyguard ni Saldico. Itong nakarahan, di ba? Nag-press conference doon sa Mandaluyong. Double gem ba yun? Na pangalan yung Dapat yun peking yun Senado yun, ng Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Kanya lang, nung binalahan sila ni Director Matibag, pwede silang arrestuin. Kasi peki na sila Ang original, si Wing Gatchalian. Kaya walang nangyari Hindi sila sinipot. Kaya parang nagtatampo si Mike sa mga kasama niya, mga senador, na hindi nila sinipot.
Okay, siya na ngayon ang nagdadala ng mga marites. Alam niyo naman siguro kung sino yung marites, yung 18 na mahilig magtagpi-tagpi, magtagni-tagni o magtay-tay ng mga sinungaling. Alam nyo, na, pagka itong mga naresto ng mga ito, nawarat na sila, diyan sila iiyak eh. Iiyak sila dyan. Tingnan lang natin kung gaano sila katibay. Titibay pa sila kaya kay Director Matibag. Hindi mo matitibag. Abogado pa yan. Sige po, hanggang dito na lamang ang katotohanan laban sa masama ayon sa Biblia. Sa Biblia po, pinapahiwatig ng Biblia, pag gumagawa ka ng masama, dapat kang parusahan. Roma 13:1 hanggang 5. Pag ang isang tao gumagawa ng masama, ang sabi ng kasulatan, dapat lapatan ng parusa. Yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, wala po tayo political color dito Patas tayo. Sige po. Bye-bye.